Nahuli ang pagtama ng missile sa mga tao sa labas ng isang ospital sa Gaza at ang tangkang pagdukot naman sa isang babae sa bansang France. Yan at ang iba pang balita abroad sa pagtutok ni Joseph Moro. May mga naglalakad pa sa labas ng ospital sa Gaza nang sunod-sunod na bumagsak ang mga missile. Ilan sa mga tao tumalsik sa lakas ng pagsabog. Nasira ang bahagi ng ospital at kalsada. Pumigay pa nga ang bahagi ng kalsada na nagliyab dahil sa tama ng missile. Ayon sa Gaza Health Ministry, 9 na missile ang tumama sa paligid ng ospital. Di bababa sa 16 ang nasawi habang 70 naman ang sugatan. Katwiran ng Israeli military, pinuntirya nila ang command center ng grupong Hamas sa ilalim ng ospital, bagay na itinanggi ng Hamas. Nahulikam naman ang tangkang pagdukot sa isang babae ng 3 nakaitim at nakamaskara. Tinatangka siyang isakay ng mga salarin sa kalapit na van pero mahigpit siyang kinakapitan ng kanyang kasama. Maya-maya sumugod ang isa pang lalaking may bitbit na fire extinguisher kaya umalis na lamang ang mga salarin sakay ng van nang hindi nakukuha ang babae. Ayon sa local media reports, ang babae ay anak ng negosyanteng namimili ng cryptocurrency. Itinuring namang bayani ang lalaking may bitbit na fire extinguisher na isang shop owner. Halos mabalot naman ng usok ng wildfire ang dinadaanan ng sasakyang yan sa Manitoba, Canada. Kita sa gilid ng driver ang paglamo ng apoy sa mga puno. Ayon sa mga pulis doon, 2 na ang nasawi sa wildfire na pinalalaan may init, tuyo at mahanging panahon doon ngayon. Sa Saudi Arabia, nakipagpulong naman si US President Donald Trump kay Syrian President Ahmed al-Shara. Kasunod yan ang anunsyo ng Amerika na tatanggalin na nito ang lahat ng sanctions nito sa Syria. Pinag-aaralan ding isaayos ang relasyon ng dalawang bansa. Sa pulong, hinikayat ni Trump ang Syrian President na ayusin ang ugnayan nito sa Israel na matagal na nitong kaaway. Sabi ni Trump, may indikasyong bukas dito ang Syrian President. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24.